Dig by Roa. Valdez from behind. Needs her libero back. Morado the box set. Quick run. After the score stood. And it Do or die game between Chinese Taipei and Alas Pilipinas magaganap na. Alas, malaki ang chance para maipanalo ang laro basta ito ang gagawin nila. Ating ibibigay kung ang strategy ang possible na gamitin nila para manalo kontra dito nga sa Chinese Taipei. Taipei, easy lang daw ang Alas Pilipinas sa kanila kaya hindi sila kinakabahan. Gades, Galang Valdez at Solomon maghahalimaw at gagamitin laban sa Chinese Taipei. Alas, ibubuhos na ang lahat para sa sumusuporta sa kanila. Lahat na yun na itatapik natin sa bidyong ito at syempre schedule ng game nila at ilang percent ba possible na manalo ang Alas Pilipinas ay atin yan iisa-isahin at pag-uusapan kaya tapusin nyo ang video. Kaya before that guys, please nakikiusap po ako. Huwag nyo lang pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell for more AVC 2026 PVL UAAP volleyball updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support. Road to 10k subscribers tayo. Pa-like and share na rin and avail na kayo ng ating product Alas Pilipinas t-shirt. Kapag ginamit po ang ating link ay may discount. Thank you again. Mato kabe? Again, bago natin simulan guys ang ating topic, please patulong naman po sa aking kapatid. Grabe, sobrang mahal po ng kanyang gastusin sa gamot pang araw-araw. Sobrang mamahal po. Isang maliit na content creator lamang po ako at ako po ang breadwinner. Talagang sobrang kulang ang budget. Kung medyo nakakaluwag-luwag po kayo kahit konti lang, 5 pesos or piso, malaking tulong na po sa akin. Pambili ng gamot ng kapatid ko. Maraming salamat. Diyos na lamang po ang bahala sa inyo. Thank you again. I-post ko na lamang po kayo bilang pasasalamat po. Maraming salamat again. Back to topic agad tayo po. Ngayon nga po talagang araw ay magaganap na ang do or die game sa pagitan nga ng Alas Pilipinas versus Chinese Taipei. Magaganap nga ang laban ngayong June 11, 2026 sa Candon City, Ilocos Sur ang venue at syempre 3 PM ito. Mapapanood sa One Sports Plus, Pilipinas Live at may mga live po sa YouTube at Facebook. Well, pag-uusapan natin isa-isa ang magiging laban. Bago yan, i-recap muna natin ang naging laban noon ng Alas versus Chinese Taipei. Huling laban nga nila noong Hulyo 5, 2025 sa VTV Invitational Women's Cup kung saan nakabawi nga ang Chinese Taipei laban sa Pilipinas at nanalo in 3 straight sets. Samantalang noong Hunyo 13, 2025 naman sa AVC Women's Nation Cup Semifinals ay nanalo nga ang Pilipinas in 5 sets kontra nga dito sa Chinese Taipei. At noong 2024 May 26 naman sa AVC Challenge Cup, nanalo ang Pilipinas in 3 straight sets dahil U18 ang kanilang nakalaban. Overall kung ating titignan, napakalakas ng Chinese Taipei dahil kahit yung piling-piling Alas Pilipinas sina Canino, Belen at syempre kasama sina Gia, Solomon at iba pa ay talaga namang nahirapan sa Chinese Taipei kahit nanalo ito in 5 sets. At sa mga nakaraang taon at laban din ay palaging panalo ang Chinese Taipei kontra sa Alas Pilipinas dahil talagang malakas ito, depensa, opensa at blockings. Dahil kung ating titignan, napakabibilis ng galawan nitong ang Chinese Taipei na para bang Thailand, Japan at South Korea. At kung ating titignan din sa PVL, ang club team na pumasok doon ay medyo hirap din ang Creamline. Ngunit nagkataon na natalo din ito ng CCS ang nakaraang laban nila noon. Ganun pa man, napakalakas pa rin at hirap sila dahil sa galing sa depensa ng Chinese Taipei. Lalo pa ngayon ng mga veterans at maglalaro at matatangkad din ang mga middle nito. Well, paano nga ba matatalo ng Alas Pilipinas ang Chinese Taipei? Ang possible na gawin dapat nila ay iwas error dahil yun ang nagpatalo sa kanila kontra sa South Korea sa third set na dikit ang laban at dikit ang score. Isa pa ang reception, especially ang receiving dahil nga target si Valdez ng nakaraan sa third set kahit lumamang sila ay nahabol ito at dapat pinagtuunan nilang pansin lalong-lalo pa kahapon June 10 ay walang laro. Dapat nagtraining sila ng konting oras para naman sa receiving, especially si Valdez na alam naman natin gagamitin na naman first 6 laban dito sa Chinese Taipei. Yun ang dapat nilang trabahuhin, receiving
first ball. Yan ang isa sa pinaka-importante para maganda ang set. Isa nga yun sa mga dahilan para manalo sila, ewas error at magandang receive at depensa para makasabay sa Chinese Taipei. Pangalawa, blockings. Well, maganda ang pinakita na Itang at Gagate ng nakaraang laban sa powerful South Korea national team, kaya dapat gumana ulit ito ngayon laban sa Chinese Taipei. Pangatlo, karagadang serving. Para hindi makaporma basta-basta ang Chinese Taipei, kailangan na mabibigat na serve. Isa pa ang opensa, kahit sa back row dapat gumana at iwas error. Kailangan mapagana ang mga wing spikers, hindi lamang sa middle, kahit open, opposite at back row. At dapat may combination play. At ang pinakahuli nga ay kumpiyansa sa sarili. Alam naman nating lahat na gustong-gusto nilang manalo dito dahil nga sa bash na tatanggap nila para maipakita na kayang-kaya nila. Well, alam naman nating lahat na palaban ang lineup na ito kahit kulang sa preparation. Andyan sila para ipaglaban ang Pinas dahil sa pag-alis ng mga original Alas players. Kaya naman syempre wag po natin silang i-bash dahil nandyan sila para i-continue at suportahan ang Pilipinas. Masasabi din natin talagang suntok sa buwan din ang do or die game na ito dahil malakas talaga ang Chinese Taipei. Ngunit kung tutuusin, may laban sila. Dumikit na ang score nila sa South Korea at i-maintain nila ito laban sa Chinese Taipei. Kung nakaya ng Old Alas, kaya rin nila. Pag-usapan din natin kung sino nga ba ang possible na maging first six kung ating titignan. Maganda ang combination ng Gades laban sa South Korea. Ito ay Sinagalang at Valdez nang pumasok nga ang dalawa na magkasama sa court. Maganda ang combination nila kasama sina Solomon, Kyle Negrito, Itang, Gagate, Atienza at Eroa. Malaki ang chance na sila ang gamitin laban sa Chinese Taipei at kapag walang laro, kailangan palitan syempre. Madaming reserba at talagang dapat number 1 ang support natin sa kanila dahil magkaroon sila ng confidence sa sarili para maipanalo ang larong ito. Tiyak marami ang manonood sa Kandun City at online. Ang game ngang ito, sakaling manalo sila ay may chance sila makapasok ng semifinals kapag nanalo sila 3 to 4 sets laban sa Chinese Taipei at tinalo ng South Korea ang Chinese Taipei sa loob ng 4 set dins o 3 sets ay talagang pasok ang Alas. Mukhang may chance din ang Australia kaya dapat galingan ng Alas ngayon sa do or die game nila. Overall kung ating titignan ay talagang may laban ang Alas Pilipinas. No doubt na talagang malakas din talaga ang Chinese Taipei. Pangalawa sa South Korea kung ating pagbabasihan ang kanilang performance at galawan sa loob ng court. Kaya hindi dapat magpakampante at trabuhuin agad ang Alas para mapanalo ang laro. Kaya guys, excited na ba kayo sa tingin ninyo? Kayanin kayo ng Alas Pilipinas ang Chinese Taipei? Pa-comment nga dyan sa baba. Pa-subscribe for more valuable updates. Thank you!